Amen. Salamat, choir. Mayang hapon sa tanan. Uy. Kumusta mo da? Okay, salamat sa Ginoo. Salamat sa mensahe po gaganin ng bundag. Salamat sa pagpahinumdum nato pinagi sa giawit sa choir nga importante nga doon na tayo pagdaig sa Ginoo kanunay. Paminaw mo mga kaigsoon, paminaw mo ba? Samtang naglakaw sila. Kamong naglakaw po, paminaw po mo. Paminaw ha. Kini bitong kinabuhi na to. Naagay daghang problema gyud, di ba? Amen. Kinsa may daghang problema palig patas kamot. Okay? Ang uban dili sila mo patas silang kamot kay dili kuno daghan silang problema. Ko unsa day? Daghan jud guys silang problema. So paminaw ha. Kining kalibutan na puno gitas problema. Amen. Kung kanang adlaw imong pilion ang pagkamasulubon nimo, ang imong pagkasad ba? Pagka kanabit ang luoy kay ka kanang sana kanang sadness ba? Og pilion na nimo, kuan juga. Muna nga basta walang tayo sakit, pilion nato ang pilion, bisang galing na kay sakit, ato ang pilion nga po ng kanang gitawag the joy ba? Amen? Amen? Kay mao na gini, ako nagsigog tanaw sa mga pangitabo sa kalibutan. May na lang ni atong problema kaysa nas presuhan. Haman si Brother Joey, wa man siya diri no. Iko kumusta man si Brother Joey Exclamado? Insya nga may na lang ning kinabuhi adre pastor, bahala way sudan basta wala lang ko dito sa sulod sa dapikol. So imong i-compare ang atong kinabuhi, mas may na lang ni atong kinabuhi i-comparar sa naka sa gubat ba sa Ukraine, to akas gubat sa naka sa linog kung sa baha. Grabe. Anyway, salamat sa Ginoo nga nindot ra atong kahimtang diri. Amen. Ayaw mo pag-complain, ayaw mo pagbagulbul. Okay, so actually gusto na ko nga kita manganta tani. Kining kantahon ra ni sa Christmas. Napa mo? Pero ato ning kantahon karon bisag wa pa Christmas. Kay actually nga kining kanta ni sa gitawag Millennial Reign of Christ. So ato ning kantahon, ambot kabalo pa ka kumkanta ni? Aman Jin. Kinsay nagkakadungog ganing kanta, Joy to the world, the Lord is come. Kinsay nagkakanta na ni, pataas kamot. Ha? Ha? Ang title ano sa title ano? Joy to the world. Joy to the world, the Lord. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Sa day akong isulti ganina. Joy to the Lord. Joy to the world. The Lord is come. Kini mo sige tag binuang. Anto nga di na noon mao atong gi. Okay, sige ato lang kataon. Joy to the world. The Lord is come. Bangi kon yung kanta rin. Ano itong mga kon? Ano mo, buhay sa'yo back up, no? Ayan na lang. It's a way kon da. Eh? Rex, tabagi kong kanta rin, Rex. Nilog na pala yun. Ato kantahon eh. Ato ning kantahon ni gano'n sa din ni mahitabo.
Pamina mo, dili taon ni mahitabo sa panahon sa Christmas. Kaya nga naman, dili gyud gyapon. Tanawa gali ang lyrics ani. Okay, atong katahon. Joy. Ready? Sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King, let every heart. Sakto? Nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Okay, sa verse number 2, tanawin to. Joy to the world, to the earth, the Savior reigns. Ang pangutan na, itabo na sa Christmas? Wala no? Dili. Let men their song employ while the fields and floods. Okay. So, kadawon, verse number 2. Sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, by fields and floods, fields and plains. Repeat a sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Okay, number, verse number 3. No more, let's see, and sorrows grow. Okay. So, agin may tabo sa Christmas ba? Okay, ito na yung ready, sing. Rose grow, nor thorns infest the ground, because His making springs. For us the curse is found, for us the curse is found, for us the curse is found. Okay, last verse. Sing. Heals the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Okay, so, Breda, thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa ibong faithfulness. Lord, I-bless ang mensahe garon in Jesus' name. Amen. Paling malingod. Mga kaigsunan natong isgudan garon kining gitawag og millennial reign of Christ. Millennium or gitawag millennial reign of Christ. Actually, naato ni mabasa sa Book of Revelation, chapter 20. Usa ka butang anong ako ning gustong istorya ninyo tungod kay nanggawas manggod ron ang mga pagtulunan nga daghang mga Kristohanon kuno nga dili maka-appeal sa millennial reign of Christ. Dayon dito na ibutang sa outer darkness. So, ug mao nang istorya daghang kayong mga pastor abot dito. Napa mo diha. Okay, ato isgutan rin kinigitawag millennial reign of Christ. Okay, paliw pakita ko na tong drawing. Niya kita karon sa gitawag the church age, naataron sa gitawag church age. After sa Old Testament, dayon niabot si Jesus Christ. Dayon sa pag-abot ni Jesus Christ, gikan niya dong pag-abot ni Christ, hangtod karon gitawag ni siya og the church age. Wala layan na kan? Okay, so ingon na pagkahuman sa church age, resulta ni dunay gitawag rapture. So karon nga time nato mga kaigsoon gikan sa pagkabanhaw ni pagkamatay ni Kristo, pagkabanhaw, then ikayab siya nga to sa langit, ningan siya nga nagsaad siya, I will come again. So karon nga time nagpaabot ta sa
pagbalik ni Kristo ug usab. Pagbalik ni Kristo. Then sunod, kanang gitawag nagpaabot sa gitawag mo nang gitawag og rapture. So ug mingon tag rapture ato nang babasa sa 2 sa 1 Thessalonians chapter 4 verse number 16. Imong mabasa diha nga dunay gitawag rapture. Wala mabutang diha ang word nga rapture. Pero ito makita nga, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse number 17, imo mabasa diya, and then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, mga kaigsunan, mo na gitawag og rapture. Pagkauman sa rapture, so mohari si Antichrist ini nga kalibutan within 7 years. So karon wala pa maghari si Satanas. Pero naabisag naa na siya, pero dili pa siya hari aning kalibutan na. O ang pasabot nga kontrolado gihapon ang yawa. So naata sa so after sa church age, naa din ang 7 years tribulation. Diyan na ang minarkahay og 666. Mark in the mark of the beast. Ug unya after 7 years nga maghari si Antikristo, mo balik dayon si Jesus Christ gikan sa atong rapture no, aman siya tunob sa kalibutan, dito raman siya sa itagbo man nato sa panganod. Dayon makiguban ta ni Kristo dito sa gitawag the judgment seat of Christ. Dayon mobalik dayon after the judgment seat of Christ, mohari dayon siya diri. O gato na mabasa sa book of Revelation chapter 19. So yun na. Pero ako lang emphasize karon mga kaigsunan ngarita sa gitawag sa paghuman sa Armageddon nga din makigubat si Jesus Christ. Makigubat siya ngadto sa mga kaaway sa Israel in Armageddon. Dayon na dayon ang gitawag og mohari na dayon si Kristo. Gitawag og millennial reign of Christ. So 1,000 years. So the book of Revelation chapter 20 mababasa ni mo dinhi nga I hope nga madali ni nako basa makuha na to. Dali ni siya. And I saw the angels come down from heaven, having the key of the bottomless pit and the great chain of his hand. So at this time, ang yawa, yung dakpon, dayon ibutang ang yawa, which is the devil, dito ibutang ihulog sa gitawag the bottomless pit. Usa ka bangag nga wa gyud pagkasangko. Verse number 2, and he lead on him the dragon, the old serpent, which is called the devil and Satan, and bound him 1,000 years. And verse number 4, and cast him into a bottomless pit, and shut him, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more. So on this time, mga kaigsoon, sa paghari ni Kristo, ang yawa iya pong prisohon. Samtang siya naghari, ang yawa gipriso. Si Kristo naghari sa kalibutan, ang yawa gipriso. So yun na. And after that, he must be loose a little season. Pagkahuman sa 1,000 years, buhian na po ang yawa. So ito na gidiskusyon niya. So verse number 4, and I saw the thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus Christ, for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon the foreheads, or his hands. They believe that they live and reign with Christ 1,000 years. And the rest of the dead
Kini niya, ato ning timanan kini nga verse 5. And the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. So katong nangamatay nga ang ilang lawas naapa diha sa mga lubnganan wala pa gibanhaw ni Kristo. Ang katong mga nangamatay nga mga pamaluwas. So kita wala ta mabilong, nabilong ta sa gitawag the first resurrection. Doon ay gitawag second resurrection ang i-mention din sa Bible kato ng mga unbelievers. Ang ilang mga lawas nga wala pa mabanhaw. So ato ning ibutang sa tong may na nga ang kitang Kristohanon pagkamatay na to ang atong kalag ato ta sa Ginoo. For me to live is Christ and to live is gain. To be absent from the body is to be present with the Lord. Amen? So muna itong timanan nga, ang atong kalawag espiritu itoa sa Ginoo. Pero atong lawas, naapa sa, ambot asa, dapit na minteryo, ang uban asa, dapit. So, ambot lang, basag yung nasta lake ang uban. So, ambot to mga kaigsunan, nga, doon ay resurrection for the dead, pag-abot sa rapture, for the Christians, ang ilang resurrection sa rapture. Pero alang sa mga wala maluwas, ang ilang resurrection after na sa 1,000 millennial reign of Christ. Okay? Tando mo, aron tamahuman. Okay, verse number 6. Nagyo ng Bible, blessed are the and holy is he that had the part of the first resurrection. Asa galit nga part nga resurrection? Sa first resurrection, mautono ang rapture. Okay? So, muna na, part of the first resurrection, and such, the second death had no more power. Kanang second death, diya, gisgutan diya, muna ang gimension sa book of Revelation nga, dito ibutang sa tambog, itambog nga to sa linaw nga kalayo, nga second death. Muna ang second death. So, kitang mga Kristohanon, dili na tayo ibutang dito sa gitawag, the second death, nga mao ang imperno, lake of fire. Yun na. Verse number 7. Verse number 6. But they shall praise of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. So yun na. So, mga kaigsunan, klaro kayo nga, ang mga na-rapture di ay, mo, na-rapture, faithful o dili faithful, basta tinuod kang naanak ka sa Ginoo, maapil yung ka sa rapture, o niya, inig-rapture, muhari yung ka uban ni Kristo, yung nana. So, muna akong nasabtan sa Bible. Okay. So, yun na lang, sa verse number 7, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loose out of his prison. Okay. So atong isgutan karon mga kaigsunan about millennium. Na word millennium, gikan sa word sa Latin word nga millennium, Latin word nga nagpasabot ni siya og milli means 1,000, annum means year, meaning 1,000 years. So mo niya. So, munang gitawag og 1,000 years. Okay, so, number 1 mga kaigsoon about millennium, atong isgudan nga, there are 3 different views or perspective of the millennium. Doon ay tulo ka mga gipangtuhuan sa mga tao ba, labi na sa mga gitawag Christian kunuhay. So, ang una, doon ay gitawag post-millennium. Ang buot pasabot nga karon nga time wala na yung millennium kundi nahuman na ang millennium. So ingon ana, mo na ilahang view, mo na ilahang opinion, mo na ilang nasabtan sa ilang pagbasa kuno sa Bible. Ikaduha, kanang gitawag a millennium, meaning no millennium, wala na yung millennium. Kadungog ko na sa radyo sa ka church nga ningon sila nga wala na millennium kay figurative ra kuno na siya. Okay? So
Pero kita mga kaigsunan as Christian, we believe nga kinahata sa gitawag og pre-millennium or gitawag tag millennialist. So meaning wala pa'y millennium. So ang atong time karon wala pa tay millennium. Amen. Wa pa ta maabot. So okay, number 2, the purpose of, or what is the divine purpose of the millennium? Unsa may purpose sa millennium? Nganong naa may millennium? Actually, unsa may purpose according sa Bible? Number 1, ang purpose to reward the people to reward the people of God. Iyang i-reward ang the people of God. Napa mo? Okay, mo ni may tabo paminaw Sa judgment seat of Christ, kasabot mo judgment seat of Christ, kinsa nakasabot? Okay, judgment seat of Christ, imo nang mabasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Di ba? Chapter 5 verse number 10 sa 2 Corinthians. Ang kining gitawag o judgment seat of Christ, where we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. So kitang tanang mga Kristohanon, mga kaigsunan, mo appear ta dito sa judgment seat of Christ. Okay, by the way, walay unbeliever, walay mga dili magtotoo nga maapil dito. Ang mga believers ra gyud to adidto. So, unsa may purpose aning gitawag judgment seat of Christ? Pag determine naa ba ka reward or wala. By the way, ang kining church na to, church age or kanang mga diha ma-determine, i-determine na sa Ginoo kumusta ang imong mga binuhatan. Kung matud pa sa Bible, according that everyone, tanawa, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Kay daghang Kristohanon karon nga nag-ingo, nagtuo nga ang ilang gibuhat karon, they believe nga they are doing right. Di ba? So, doctrinally, para sa ilahin sakto na or mo na ilang gituhuan. So daghang Kristohanon ingon ana. Naiuban nga okay ra nga di mo simba, okay ra nga wala mo simba. So ingon na ana, naa sila mga katarungan nganong dili sila manimba, nganong naara sila sa live streaming. Di ba? So muna nga ini judgment seat of Christ dito na ibawan na ba kay reward or wala. Di ba? Ngadto ta sa 1 Corinthians chapter 3. Ako na rin gisingit dugay ta ni. 1 Corinthians chapter 3 verse number 19. Excuse me. Ngarita sa verse number 13. Sa judgment, every man's work shall be manifest, for they shall declare it, because it shall be revealed by fire. Tama, paminawa? Ang ato kanang mga binuhatan, i-declare na ang ato sa kanang ato na dadon dito, ugon niya ipadayag ang atong mga binuhatan, dayon ipaagi na siya og kalayo. And the fire shall try every man's work of what sort it is. So atong binuhatan ipaagi nagkalayo. Salamat sa Ginoo nga dili ta may apil. Amen. Ato rang binuhatan mo i-apil. Kay basig ang kuyaw ana og ang Kristohanon maapil kasunog. May gali binuhatan ra mo sunugon. Okay, verse 14. Unsa sa Bible? If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward.
So, ambot pasabot, ang trabaho, ang anong dunay gitawag judgment seat of Christ, pag-determine na ba kay reward or wala. Di ba? So, daghang mga Kristohanon karon akong inon nga, Brad, balik og simba, Brad, balik og simba. Siya, maura man gyapon pastor ka na. Total, luwas na bito ako, pastor. So, doon na sila yung mga katarungan. Okay, so, asa naman tadapit na eh. So, sa judge, okay, reward, the purpose, to reward the people of God. Okay, manin ha. Kitang mga Kristohanon, pag-abot dito sa langit, katong dunay reward, sumala pa sa Revelation chapter 5, verse number 12, ang atong crown, tagaan tag corona, ato ra gihapong ibalik ngadto ni Kristo, atong crown. Ugonya, moingon tas Ginoo, Lord, I am not worthy to receive this crown. Ikaw mo'y angayan, Ginoo. Kaya ikaw mo'y naghatag na ko gahom, power, riches, wisdom, strength, honor. Lord, ako mong ibalik din nimo. Moingon na atong isuldi. So, wala kay kahatag og balik ngadto sa Ginoo during the judgment seat of Christ kung wala kay crown. So meaning, ang buot pasabot, after sa judgment seat of Christ, mohari dayon si Kristo dire. Ang uban, moingon sila, katong walay mga crown, mga unfaithful Christian, dili kuno to sila kaapil sa gitawag millennial reign of Christ. Apa mo? So dagan sila mga bersikulo. So ingon na. Pero manini mga kaigsunan. Sa ako, ang atong stand para sa ako, I believe tanang mga Kristohanon maka-apil ta sa gitawag millennial reign of Christ. Bisag dili ka faithful, paminaw kanabit ang awarding, kakon mo anang awarding? Tabo awarding? Dili man tanan maka-award, pero inipang-apply nimong trabaho, mas tagaan gitog priority, privilege ang mga naay mga cum laude, magna cum laude, tagaan gitog priority. Katong mga igo ragyaw nakapasa rin taon, himo na tog, di ba? So, ang mag-determine hari ni Kristo, ang mag-determine sa imong ranggo uban ni Kristo, nighari nimo uban ni Kristo ang mag-determine unsay ranggo nimo sumala sa imong faithfulness karon. Namo mo? So, sa ako akong istana ni mga kaigsunan, pwede ka mohari uban ni Kristo pero wala kay ranggo, less privilege. Gamay mong pamina mo, o gagmay ang gitagaan kas Ginoo og gamay garon, gamay lang nga talent, gamay lang unsa dia, pero faithful ka na, mga kaigsunan, tawgon ra gyapon ka sa Ginoo, thou good and faithful servant. Isa gamay ra na imong talent. Amen. And I believe para sa kuha, kitang mga Kristohanon, ngayon sa may katarungan na to, sa may katarungan, ako na ning apil ha. Tungod kay, sa di Kristo, where I am, there ye may be also. God has translated us, wala mo ko'y time God has translated us from darkness to light. Amen? Karon, o gito, iatang dili ta pahari uban ni Kristo, asam tay butang? Matol pa nila, dito kay butang sa outer darkness. Namo na pait kayo.
So nawala ang atong kaluwasan sa makadiyot sa within 1,000 years. Nawala. Ibalik mga outer darkness. Kanya napag ipakapin nila, there will be nothing and weeping of nothing hapit mabali. Weeping and nothing of teeth. So nisamot na. Pero Christians, pamina mo. Matod pa sa Isaiah chapter, inighari na to uban ni Kristo, matod pa sa Bible, Isaiah chapter 40 verse number 10. Behold, the Lord will come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him, and his work before him. The Lord will come. So mo na ikuan sa Ginoo nga mo balik ang Ginoo para pag-reward. So asa na to gamiton ang reward na to? So I believe nga diha na to gamiton sa millennial reign of Christ. So ikaw nga walay reward, ikaw mo luoy kay ka nga igor gyud kang naluwas dito ra gyud ka igor gyud ka nakasulod dito. Ibulong ka sa uban, uy, si Kuan raman janitor raman simbahan niya, dako ag ranggor niya ron. Kaya nga naman, ang mag-determine sa imong faithfulness, katong judgment seat of Christ. Sa pagkakaroon, di ka ka-determine, faithful ba ng tawahan nagdili? Okay? So, daghan man ng, paliw ko ipakita mo itong ubang verse, be? Kaya napalong na ako ang Matthew chapter 16 verse number 17. And Jesus answered and said, Blessed art thou, Simon Bar-Jona. Dili man mo. 27. The Son of Man shall come in the glory of his Father with the angels, and then shall reward every man according to his works. So this time ma-reveal nga, uy, kung ano siya, na siya ranggo sa millennial reign of Christ, na siya ranggo. Katong mga unfaithful, wala na simba-simba, katong mga unfaithful, katong wala na mag-alagad sa Ginoo, nangundang nag-alagad sa Ginoo, ambot lang. So, ang point ako, importante kayo nga magpabilin nga faithfulness Ginoo. Amen? Then, napagod, Colossians chapter 3, verse number 24. Colossians chapter 3, verse number 24. Siya, knowing that the Lord, He shall receive reward of inheritance, for He served the Lord Christ. So, paminaw mo mga Kristohanon, kini nga itong pag-faithfulness Ginoo, kini nga itong pagsakripisyo, kini nga itong pagtudlo, pag-witness, pag-unsa ba diya, nga nag-faithful na des Ginoo, ang Ginoo mo reward ran Katong mga tao nga dili gusto og reward, so diha maulawan sila inighari uban ni Kristo. Di ka claim sa imong reward ba? Lord, sa may reward na ko. Unang niingon ang Ginoo nga imo man kong gidinay, so wa po ga reward. Apa mo diya? Amen? Okay. Ngano nga ang atong stand, mga kaigsunan, ngano ang usa ka kitang Kristohanon, we shall reign with Christ. Ngano man, ang iyang giingnan rin sa 1 Corinthians chapter 6, verse number 2. 1 Corinthians chapter 6, verse number 2. Ningon siya, do ye not know that the saints shall judge the world? Sabot mo ng judge the world, meaning rule the world. Yun siya, wabo kay balok, ang mga balaan mohari sa kalibutan,
if the world shall be judged by you, kung ang kalibutan hukman mag-rule mo nila, are ye worthy to judge the smallest matter? Lakton nga pag-istorya mga kaigsunan, ang Kristohanon sa Corinto, gani na-record sa Bible nga ang church ato nga time nga pinaka-carnal nga mga church, pinaka-carnal nga church, mao ang Corinto. Di ba? So, gani, bisan pa silang pagka-carnal, gingnan gyapon sa Ginoo nga, di ba? Ano nagkiniha ay mamuda, di ba? Pwede ra mamumusitol na. Kaya ani nga time ko nagkiniha ay kining mga Kristohanon sa Corinto. Mo bitaw na gimong tanaw na, grabe ang gingnan sa Ginoo nga naunsa man mo nganong bati naman kayo mo mga batasan. Asa ko lang, actually nga kini nga doktrina mga kagaigsunan, kini about outer darkness o unsa diha. Para sa ko usa ni ka doctrine sa mga pastor nga mga frustrated na ba kayo ba? Abi niyo kami mga pastor mga kaigsunan, dami tayo mga frustrated sa among pagkuan ba? Kaya namin daghang mga Kristohanon nga gihaguan nimo ko, gitagaan nimo time, gikas gamay pa, hangtod nga dingdagko na, nga minyo na. Imong gihaguan bitaw, pagkahuman ikaw ra gihapon nga pastor, ikaw libakon ka, gamay lang sayop nimo, biyaan ka. Napa mo diya? Basta pastor gani masayop og gamay, mga kaigsoon, dili ba sayon po namo mga pastor ngadto po sa among mga anak. Among mga anak mga kaigsoon, di sa daw na mga anghel. Pareha po na nato ninyo. So muna nga, tungod sa frustration, naimbinto ning doktrina ha. Nga katong dili faithful, wala mo simba, alay, butang na sa outer darkness. Pero dili man nagaway gingon sa Bible God. Pero I believe, ang mga Kristohanon nga wala maglakaw sa kabuton sa Ginoo, naana sila tulubagon ngadto sa Ginoo. Gani, sumala pa sa Hebrews chapter 12, verse number 5. 8, 9, ug 10 about chastisement. Ang tinuod nga anak sa Ginoo mga kaigsunan, gikastigo na. Kung dili na ka mag-faithful, ang Ginoo magpadala og warning diha nimo. Pinagis mga sakit, pinagis mga kastigo, unsa diha para ka makabalik og alagad niya. But sometimes ang mga Kristohanon ila lang ipagahi ang ilang kasing-kasing. Ugo niya, wa nila gitanaw nga ang Ginoo nag-warning na dahil nila. Pero ang Ginoo mangod, tungod sa iyang gugma nga Renado, He's not willing that any should perish. Iyatang gipalit, gimarkahan ta niya, pinagi sa balang espiritu, ang balang espiritu na adiri nato, dili na nabawion pa sa Ginoo. Pero giwarningan ta sa Ephesians chapter 4, verse number 30, grieve not the Holy Spirit. Ayaw pasuba ang balaang espiritu. Wa mo kibalo daghang Kristohanon garon nga ang balaang espiritu nga naa diha sa ilang kasing-kasing nasubo. Kay wa na sila mo-obey sa Ginoo. So akong punto mga kaigsunan, ang tinuod nga Kristohanon iyang naa siya ma-feel. I-chastise, i-kastigos Ginoo, ug gunya. Ug di gid siya patuo. Mo na nga papulion lang kag sayo. Wala ko mag-ingon nga katong na maulig sayo. Mga backslider to. Ang point na ko mga kaigsunan, importante nga makaplagan taga faithful. Actually,
Kini nga okay, balik ta to sa atong dako para ba ni okay, so number one nga reason nga nung doon ay millennium to reward the people of God. Then number two, or letter B, to respond the prophet's prediction. Aron sa pag-respond sa mga unsay gitag-an sa mga propeta sa Old Testament. Matod pa sa Isaiah chapter 9 verse number 7, ako ning paspasag mayo, matod ba to increase to increase of his government, the peace. Okay, ang nadia, the seal of God. So, kapuyan, magbasa no. Verse number ang propeta mga kaigsunan nagdaan na nagsuldi. For example, ako lang ikuan sa ganito sa Isaiah chapter 60 verse number 21. The people also shall be all righteous. They shall inherit the land, even the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that may glorify. Actually, promise ni sa Ginoo nga mohari gyud ang Ginoo mohari gyud. Imong mabasa sa Zechariah chapter 9 verse number 10. Zechariah 9:10. Imong mabasa, I will cut off the chariot from Ephraim, the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and shall speak the peace of the heathen, and his dominion shall be from the sea even to the sea, from the river even to the ends of the earth. So muna na itong mabasa diya nga gitag-an na sa mga propeta. So, yun na, Luke chapter 1 verse number 32. Gitawag siya, shall be the great and he shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Verse 33, and he shall reign over the house of Jacob or Israel, and his kingdom there shall be no end. Okay, so ingon na. Okay, number 3, mga kaigsunan, unsay purpose nganong dunay gitawag millennial reign of Christ, to reveal to receive the answer to the disciples' prayer. Di ba dunay prayer nga, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, and thy kingdom come. So kanang nga prayer, mao na prayer sa mga disciple, nga unta ilang gihangyo ang God the Father nga your kingdom come. So nga kanang nga kingdom wa pa na moabot. So mo na ilang gipaabot mo nang mohari gyud si Jesus Christ diri in 1,000 years. So number 4 or letter D, to reveal the depravity of man. So nganong nga ipadaya, nganong dunay gituwag og millennial reign of Christ, para pagpadayag unsa day ang kamakasasala ang tao. Diba mo? Okay mong tanawon, Revelation chapter 20 verse number 3. Ako atong gibasa gaganina. And cast him into the bottomless pit. Mao ni si Satan. And shut up and seal upon him, and he should deceive the nation no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loose a little season. Pagkabasa na ko ani, nganong gibuhian pagyud lang, nganong buhian pa man gyud sa Ginoo ang yawa. Kinsa may naka-question de, pataas ka mo para question. Nganong buhian man gyud sa Ginoo ang yawa ang nga time. Pamina mo. Aron sa pagtesting, okay, mo ni naitabo ha. I hope bina mong mayo dia. Okay, mo niya. Pag 7 years tribulation,
Sumalat pa sa Bible, he that endureth to the end shall be saved. Doon ay mga Israelites or mga Hudyo or mga tao nga nakasugakod sa 7 years tribulation. Imagine niyo katong nakasurvive ba, nago sa lango banguban, nakasurvive sila sa 7 years tribulation. Unya na paghari ni Kristo, naapil po sila gahari. Labi na gyud ang mga the children of Israel. So, muhari si Kristo 1,000 years kuyog sa ilahang mga anak. Kato nakasurvive ba? Amen? Kato nakasurvive, tiyaw mo na 1,000 years, pilay anak na himo nimo ana. Unya, wakay sakit, walay sakit, ni panganak nimo, buang, nganak, paspas kayong panganak. Pamo dia? So gusto mong manganak sa 7 years tribulation as a millennial reign of Christ na mapangakan. So daghang kayong mga manganak diya o daghang kayong mga tao. So verse number 7 katong sumpayan na Revelation chapter 20 verse number 7. Okay. When 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Unsa ang gala sa Satanas? Iyan ang buhian. Karon sa purpose, verse number 8. And shall go out to deceive the nations. The word nations dere, mga tao ni siya, which are in the 4 quarters of the earth. The Gog and the Magog, to gather them together to the battle, the number of whom it is as the sand of the sea. Paminaw mo. Kini mga tawhana pagbuhi gyud sa yawa, sulayan din sa yawa katong mga tao gipangtintal niya ba mga tao. Ug unya daghang mga taong nanganikuyog sa yawa. Ug matod pa sa Bible, ang number sa maong kuan murag son of the sea. Daghang kay nirebilde sa Ginoo. Pamina mo. Ani niya. Karon nga time, ang ato ba yung pasanginlan, kung ang atong mga anak mag-rebuilde, ang yawa ba ya? Napa mo? Grabe ng yawa, pastor, no? Kinilang internet, oh. Kinilang ganing cellphone, no? Grabe yung yawa. Ang sa among balay, kasamo kayo, grabe ng yawa. Meaning, luoy kay ang yawa ron. Nga naman, siya may pasangin lang tanan. Matud pa sa kapastor siya, di backslide na nagong yawa, kaya nga nung gipasangin lang siya. So, lakto nga pag-istorya, unsay mga pangitabo aning kalibutan na ang yawa mo ay pasanginlan. Karon, aron di mapasanginlan ang yawa, gipriso sa Ginoo ang yawa. Oh, karon, gipriso. Gibuhian na sad nga naman aron sa pagtesting, kinsay loyal sa Ginoo. Human sila nakatilaw sa nindot kayong product, mga pagkaon, nindot nga environment, nindot nga politician, nindot walay corruption sa mga nindot kayo ang pagkahari, nindot kayo ang balay nga ilang gipuyan, nindot kayo ang hangin nga ilang gihanggap, nindot kayo ilang kahimtang. Bisan pa ni ana mga kaigsunan, wala gyud sila magloyal sa Ginoo. Napa mo dia? In this time sa millennial reign of Christ, imong mabasa sa Bible mga kaigsunan nga trabaho sa mga mama, sa mga papa nga din ilag yung ipasabot nga dunay Ginoo kining tanan na si Jesus Christ kana siya mao nay hari nato ana. Pero bisan pa ni ana gituluan na
Na may mga mao man trabaho na to. Kung imong basahon sa imong trabaho, imong basahon sa kanang Revelation chapter 20 verse number 6. Gitawag man tang mga Kristiyanon priests and kings. Di ba? And he shall be priests and kings. So kita mo ay mag-minister anak nila. Meaning, in 1,000 years, mo na trabaho na to nga atong ipasabot ang mga bata, kada tao atong ipasabot nga, doon na Ginoo, mo na Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, mo na siya. Pero bisan pa ni ana mga kaigsunan, ang mga tao sa diyang gibuhian ng yawa, dito ra gyapon sila nikuyog sa yawa. Napa mo? Karo, at the time nga maghari si Jesus Christ, naghari lang ang mga tao kasagaran, nagtuo lang sila Ginoo, tungod kay naana, pero inside in their heart, wala sila magtuo sa Ginoo. So, pinaagi, sa pagbuhi sa yawa, buhian sa yawa, ang Ginoo mubuhi, ang buhian ang yawa. So aron matistingan asa ka dapit. Mo nang ginagingon ang Bible sa Matthew chapter 25, ngadtos mga kanding, ang mga sheep ngari sa right, ang mga goat there is a left. Mo na ug ang katong mga kanding mo silutan sa Ginoo sa gitawag. Kay paghuman na ni itambog man sa linaw nga kalayo. Napa mo? Salamat kay Ginoo ani. So ang purpose ngano nga dunay millennial reign of Christ para pag-testing sa mga tao. Verse number 7, okay. Okay, so the last, unsa may description sa millennium? Unsa may description na ni? Ang description na ni, number 1, gitawag ni siya the time of peace. Linaw kayo, palihog lang og kuan mo, gusto mo kopya ni. Wala tayo time sa pag-discuss ani. Muna'y time nga dunay gitawag real peace. Kaya nga naman ang naghari Jesus Christ, gitawag siya the Prince of Peace. At this time, millennial reign of Christ, mga kaigsoon, is the time will be the time of purity. Walay sala. Nga naman, si Jesus Christ man mo'y hari. So walay sala nga maghari. Walay sala. Then letter C, that is the time of prosperity. Tiyan mo na, the time of prosperity. Sumala pa sa gisulti na sa Ezekiel. Muna time nga, grabe ang prosperity sa mga tao. Tiyan mo na, walay na panginahanglan ni mo. Balay, unsa pa daw, unsa gikinahanglan ni mo, tanan, gihatag, gi-provide na sa Ginoo. Kahibalo ang Ginoo. Karon mga kaigsunan, grabe man og bisag sa magpaningkamot sa tao. Pero at this time mga kaigsunan, dunay gitawag prosperity. Then last mga kaigsunan, this is the time, will be the time of joy. Muna ang sa kanta, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her king. This is the time. Amen. So, ako nakita mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. No? Ako, ay daghang kong na-experience ng mga discouragements sa akong kinabuhi.
Pero pinagi aning ako man gitunan, ako man tanaw gyud maayo. Mo ni nakadasig nago. Pamina mo mga kaigsunan, dunay times tong kinabuhi nga deep, ang imong discouragement is very deep. Kami mga pastor, di lang may babuan ninyo. Muna kita og pinaka-hipokrito nga tao sa Sunday, mao ang pastor. Kami amo lang taguan mga kaigsunan ang among mga heartaches. Kasi magbawi pugong-pugong sa mong baba nga di makagawas. Daghang mga membro nga sa una mo obey sa imo ha, mo obey, mo respect nimo karon dili na mo respect nimo. Ingon ana. Pero man niya, salamat sa Ginoo. Moawat ang time nga dunay joy. Everlasting joy. Ma-experience nato tanan. Inighari na uban ni Kristo. Nindugtang tanan mga kaigsunan, ibutang nato permis itong una-una. Muhari ta uban ni Kristo. Salamat sa Ginoo na. Kutob sa atong mahimo. Kutob sa atong mahimo, kinalan maka-overcome ta, kinalan makadaog ta sa mga nagalaing pagsulay sa atong kinabuhi. Nga naman, time will come, we shall be rewarded. Amen. Bisag naghila ka. Grabing struggle na to. Grabing discouragement. Daghang kayo mga unsa dia, pero mo niya. Salamat sa Ginoo. Iyatang balikan. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in me. Inigin siya, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Pagkanindot. We pray that. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, bless ang mong mensahe. Salamat kay Ginoo. Tabangi mi, it's only by your grace. Nga kami karon o Dios, naiingon niini. Sama ni Paul, ngayon sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 10, I am what I am by the grace of God. Lord, among gi-claim, what we are now is only by your grace. Ug asa mi karon, unsa mi karon, ug tabangi mi, ngaunta kami o Dios, hantod sa imong pagbalik, makaplagan mi nga faithful. Lord, bless ang maong mensahe. In Jesus' name, amen.